guys! Welcome back to my YouTube channel and this is Beamer Martin again. So if you are new here to my channel, ang daming nagtatanong sa akin, ang daming nag-reach out kung bakit nag-stop do ako mag-vlog about acid reflux at GERD. So, ngayon guys, naisip ko kasi na ang dami na palang nagsasuffer ng acid reflux at GERD. Actually guys, hindi lang po yan kasi magkakaroon ka din ng anxiety. Actually guys, gumaling na po ako sa acid reflux ko and GERD or tinatawag natin GERD. And then, ngayon, pag-usapan natin kung ano nga ba talaga ang GERD o ano mga symptoms nito at paano ito gamutin. Let's begin. Number 1, ang dapat nyo kailangan kapag magsasuffer kayo. For example, first week pa lang kayo, 1 month, iba-iba tayo po ng issue about dito sa GERD kasi hindi natin alam kung ano yung nakatrigger sa'yo, kung ano yung dahilan, ano yung cause, okay? So, may mga iba kasi guys na may acid reflux is maiba din sa inyo. Like, for example, sila nagsasuffer lang acid reflux pero within a month or a weeks, gumaling sila. Meron ding iba, within a year or years pa bago sila gumaling. So, ito na nga, Number 1 talaga is dapat you know the root cause of your acid reflux or GERD symptoms. Kasi dito mo mafe-feel kung ba't ka nagkakaroon ng ganyan. Like for me guys, ako dati nag-start po kasi ako nagka-acid. It because of nasobra ako kumain ng mga unhealthy food such as yung mga ma-acid na prutas like dalandan. Sobraan talaga ako niyan and then lipas gutom, biglang kumain kapag after maglalaro. And then yun, suddenly, it comes out. English yan. So, yun siya guys. Nangyari sa akin. And then, ang daming symptoms. Alam niyo po ba kung ano yung mga symptoms ng acid reflux? Sobrang dami. Yung feel mo, mamamatay ka na kasi sobrang dami. Yun, walang makakaintindi sa'yo guys. Tandaan mo yan. Walang nakakaintindi sa acid reflux or sa GERD kapag hindi nila naranasan to. Kasi ako, I've been there. Yung mismong family mo, hindi nila alam, ba't ka nagkaganyan? Minsan nga sinasabi nila sa akin, sobrang OA mo naman, ganon, ganyan. Wala ka naman sakit, good health ka naman. Nagpapa-laboratory test ako guys. Alam nyo, all are clear. Wala talaga ako mga, normal talaga guys. And then yun, suddenly, lumabas na naman yung symptoms. Alam, mamamatay na ba ako? Doon na pumasok yung anxiety natin. So, dapat, you know the root cause of your acid reflux or GERD. So, kapag sa pagkain, adjust mo. At saka, of course, kailangan mo talagang malaman kung may ibang sakit ka ba. Kailangan mo talaga magpa-laboratory test or magpa-check sa hospital para alam mo kung normal ka or wala kang ibang sakit. Kasi minsan kasi sabi nila, uy, may acid reflux ako. Pero yung totoo, ibang sakit na yan. Pero hindi ko sinasabi sa inyo guys na mag-worried kayo ha. Pero dapat you know the root cause. Kasi minsan kasi malalaman natin kaagad yan bakit tayo nagkaka-acid. Like for example, bigla kang kumakain ng ganito, then maya-maya or sa susunod na araw bigla kang inatake ng ganito. So alam mo na yun yung dahilan. Kumakain pala ako ng ganyan. At saka guys, malalaman mo din kung acidic ka. Of course, kapag acidic ka guys, medyo nangangati yung katawan mo. Like kapag susuot ka ng mga alahas, yung mga kwintas, medyo mag-fade yung kung yung alahas nyo po ay hindi original, like ganun, mag-fade po talaga yung niya, yung color niya. So, number 1, you know the root cause. Number 2, guys, huwag pabayaan yung sarili po. Of course, kapag may acid reflux na tayo, ang hirap po kapag sumpungin tayo. Kapag ang yung acid reflux, guys, biglang pumasok sa utak. Anxiety na naman. Ako kasi, nagkaka-anxiety din ako guys. Hindi ko yan ipagkakait sa inyo kasi ako nagkaka-anxiety talaga ako sa acid reflux before. Kasi nga, ang daming symptoms. Yung bigla ka na lang ng lalamig, para kang sinasakal, ng lalambot, feel mo, natatakot ka sa paligid mo, ayaw mo nang lumabas, natatakot ka sa lahat ng bagay guys. So feel mo, baka mamamatay na ako. Anxiety yan. Dulot din yan ng acid reflux. Kapag kasi may acid reflux, magkakaroon tayo ng anxiety. Hindi tayo makatulog ng maayos kahit nakapikit na tayo.
yung utak natin, panay pa rin yung function niya. Tsaka guys, number 3. So, tapos na tayo sa number 2, number 3 ulit. Number 3 na tayo. Kapag meron na tayong ganyan guys, iwasan po natin yung mga bagay po. For the meantime, hindi naman siya as in usual, kagaya ng mga may sakit na diabetes, cancer, ganun. Hindi naman kagaya sa kanila guys na for lifetime. Hindi naman yun. May iba cancer survivor pero hindi natin alam. Hindi kayo kagaya sa atin. Para siyang nilalagnat lang tayo na pabalik-balik, ganun. Pero curable talaga yung acid reflux guys. Wag kayong mag-alala. Kasi yung acid reflux, curable siya. Pero pa rin. Lahat naman ng bagay may pero, may nakakasama din. Kapag kahit may acid reflux kayo, tsaka nabalwala nyo lang, yun, alam nyo na yung patutunguhan yan. So, magkakairita yung yung guts. So, hindi ko alam paano yung patutunguhan yan, pero expect the unexpected na guys, kapag pinapabayaan nyo. Pero kapag, kayo, parang health conscious kayo sa mga bagay, sa katawan nyo, ano yung dapat gagawin nyo, yan, gagaling talaga kayo. So, huwag kayong maniwala sa mga chat guys, na sabi nila hindi na daw gagaling, pero gagaling po kayo. So, the next one guys, number 4 natin is drink more water talaga. Yun yung nakakatulong talaga sa akin. More warm water every morning. At saka guys, pag uminom kayo ng warm water morning, huwag kayo padalos-dalos inumin yung buong isang baso. Just drink half glass or 3 lunok lang. And then, more on exercise. Ako kasi guys, parang ngayon, hindi din nawawala yung pag-inom ko ng warm water. Pero, alam nyo guys, ngayon, yung habit ko before na kumakain na naman ng ginagawa ko ngayon. Pero, hindi siya palagi. Okay? Parang, minsan ngayon, bukas, back to naman. Pero, hindi ko maiiwasan yung pag-inom ng warm water every morning po. And then, kapag nag-inom kayo ng warm water, guys, please, kain din kayo ng pagkain nyo. Huwag kayong magpapalipas gutom. Number 6 natin yan. Huwag kayong magpapalipas gutom. Number 6 na ba? Yes. Huwag kayong magpapalipas gutom, guys. At saka, take vitamins. And then, just talk with your friends who also experience acid reflux symptoms. Huwag kayong mag-usap sa mga taong negative, yung mga taong walang hindi related, yung hindi nakarelate sa ating sakit. Kasi it causes you more stress. Yan yung isa sa na nafe-feel ko na kapag mag-usap ako sa mga taong negative, na ganyan OA ka lang. Pero hindi kasi nila mafe-feel guys kung ano yung nafe-feel natin ngayon. So, ayun, yun siya guys. Pray lang po kayo palagi, and then more veggies po, prutas, iwasan yung mga maasim, matatamis, maaalat, and then you can message naman guys. Pero guys, pasensya po kapag hindi ako nakapag-message sa inyo kasi Diyos ko, ang daming guys, daming nag-message sa akin, hindi ko na po tawag nito, hindi ko na po kayo maisa-isa. And then, ayun siya guys, kung gusto nyo po ma-message ako, pwede nyo ako i-reach ako sa Facebook ko, RV Martin, dito po. So, yun siya guys. I hope nagagaling kayo. Katulad ko po, ngayon po, tumaba na po ako. And then, hindi naman siya kasi tumaba kasi kailangan natin mag-maintain ng as long as nasa BMI, normal tayo, body mass index, normal level sa weight natin. Okay na po yan. Hindi natin kailangan mag-aim ng mataba as long as healthy tayo. So, kung meron po ako nakakalimutan, just comment down below guys. I am so sorry to stop vlogging guys kasi for the meantime lang naman yan. Pero if I given a chance na talaga, hindi ko alam kung kailan talaga ako mag-consistent yung paggawa ko ng content. Gusto kasi ma-motivate ako eh. So, dito lang. Thank you for watching. And please, please, please don't forget to comment down below. And just click the notification bell and subscribe button para lagi po kayong update sa latest video natin. So, hanggang sa susunod. And then, comment kayo guys kung ano yung next gusto nyo
ipapatanong sa akin kasi gagawa tayo ng video mo. Just thank you for watching. Bye-bye!